mas marami ang karapat-dapat kaysa kay Bronny. Mas marami ang mas magagaling, mas defensive player, mas playmaker, mas matataas, mas malalakas. Siyang pinili. Sino ba namang magulang, lalo pa kung meron ka namang kakayanan, ang hindi gagawin ng lahat para sa kanyang anak? Call it whatever you want. It's just about the Father's love who would do everything for His child. Halimbawa po, sakupin ng isang bansa natin, kitilin ng buhay ng marami sa kababayan natin, samsamin, sirain ang mga ari-arian natin, pahirapan tayo sa mga gusto nilang idikta, ipagawa sa atin. And then, makikita natin, meron tayong mga kababayan na magtatrabaho para sa mga dayuhang yan, sapagkat sila rin ay makikinabang. Ano sa palagay ninyo ang inyong mararamdaman? Matinding galit, matinding inis, matinding puot. Yun eksakto ang nararamdaman ng mga Hudyo kay Mateo. Kaya maraming nagulat nang siya ay tawagin ni Kristo. Di natin alam kung ano naglalaro sa isip ni Kristo. Pero baka makatulong ang paglalarawan na ito. Kamakailan ay nagkaroon ng drafting sa NBA kung saan ang mga teams ay pumili ng mga karapat-dapat na mga players na fit sa kanilang team. At maraming nagulat nang piliin ng Lakers si Bronny James. Bakit? Sapagkat mas marami ang karapat-dapat kaysa kay Bronny. Ito ay 50-50 pick. Layo! Mas marami ang mas magagaling, mas defensive player, mas playmaker, mas matataas, mas malalakas. Siyang pinili. Ang sabi ng iba, isa itong uri ng nepotismo. Pag sinabing nepotismo, ito ay pag-grant ng special favor sa mga friends, relatives, and associates by those in power at the expense of people who may be more worthy than them. Kaya lang, sino ba namang magulang, lalo pa kung meron ka namang kakayanan, ang hindi gagawin ng lahat para sa kanyang anak? Obviously, ito ang ginawa ng NBA superstar, Lakers superstar, and future Hall of Famer na si LeBron James para sa kanyang anak. Sinigurado niya na maglaland ito sa NBA at sa best franchise pa, ang Lakers. At parang narinig ko, binigyan ito ng mahabang kontrata ng Lakers. All because of LeBron James. Call it whatever you want. It's just about the Father's love who would do everything for His child. Yun lang yun. Kaya nga ang usap-usapan sa NBA, kung kayo naman ang nasa lugar ni LeBron, yun din naman ang gagawin nyo eh. Come on! Besides, pumayag si Bronny. Pwede naman siyang hindi pumayag. Lalong-lalo na kung alam niyang pag-uusapan siya. Alam niyang maraming masasabi. Alam niyang may pressure, pumayag siya. Alam niya, tinanggap niya. Bukod sa alam niya na hindi man siya karapat-dapat ngayon, pwede siyang maging karapat-dapat pagdating ng panahon under Lakers and of course, under the guidance of LeBron. So, pwede kaya na ganito rin ang masabi natin sa pagtawag ng Diyos ni Kristo kay Mateo. Sapagkat meron tayong magulang, meron tayong Diyos na gagawin ng lahat para sa atin na kanyang mga anak. Yes! Lahat tayo anak ng Diyos. Yes! Lahat tayo hindi karapat-dapat. Pero bakit that time, si Mateo ang tinawag? Eh di ba't ang isang magulang, mas pagtutuunan mo ng atensyon sa dalawa mong anak, halimbawa na lang, yung may sakit at hindi naman yung malusog. Sa pananaw ng Diyos at ating Ama sa katauhan ni Kristo, si Mateo ang isa sa nawawalang tupa, isa sa pinaka may sakit, pinaka nangangailangang anak niya. Kaya isa siya sa tinawag ni Kristo. Besides, si Mateo ay pumayag. Pwede rin namang tawagin ni Kristo yung iba na mas qualified. Pero bakit wala siyang tinawag? Wala siyang naging disipulo na eskriba, na isang Parisayo? Sapagkat sarado sila kay Kristo, hindi sila payag. Napasakop kay Kristo. Si Mateo, payag. Hindi man siya karapat-dapat. Alam man niyang pag-uusapan siya. Okay, basta siya payag. At alam niya na hindi man siya karapat-dapat nung tawagin siya. Gagawin siyang karapat-dapat ni Kristo pagdating ng panahon. Basta pumayag siya. So, sana makita po ninyo yung mahalagang punto, ha?
na nagpaging dapat kay Mateo. Una, ang pagtawag ng Diyos. Pangalawa, yung kanyang pagpayag. Siyempre, ang credit nasa Diyos pa rin. Pero, credit also Matthew sapagkat siya'y pumayag. Matagal na akong pare. Matagal-tagal din akong nagpare. Pero mula noon hanggang ngayon, kapag mayroong bagong pare at kapag mayroong matanda ng pare, pag magpapasalamat yan sa biyaya ng kanyang pagkapare, hindi mo maririnig yan na kahit isa may magsasabi, deserve ko ito eh. Walang ganon. Laging ang gasgas na mga sinasabi, hindi ako karapat-dapat. And so this should lead us to believe. Wala naman talagang karapat-dapat. In the same vein of thought, na walang karapat-dapat ituring o tawaging mabuting magulang, mabuting asawa, mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting doktor, mabuting pulis, mabuting politiko, mabuting kaibigan. Wala. Sapagkat lahat tayo makasalanan. Pero ano ang magpapaging karapat-dapat sa atin? Ang pagmamahal ng Diyos. At ang pagpayag natin na sakupin tayo ng pagmamahal ng Diyos. Ang sabi nga po ni Padre Pio, you don't have to be worthy. You just have to be willing. Na parang sinabi rin ng isang obispo, at first, I thought you had to be special for you to be used by God. Now I know, you simply need to say yes to God. Indeed, makasalanan naman tayo. Hindi man tayo karapat-dapat. Pwede tayong maging mabuti. Pwede tayong makagawa ng maraming mabuti. Hindi dahil sa kaya natin, kundi tutulungan tayo ng Diyos. Basta't siya'y payagan lang natin. So, doon nagkakatalo. Doon, in our willingness to be changed, to be healed, to be used completely by God, by our complete offering, total offering of ourselves to Him. Kaya, yung kantang, gusto kong bumait pero di ko magawa. Di ba? May katumbas siyang mga salita, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Wala sa Diyos ang problema, nasa tao pa rin talaga. Kaya, may problema ka man sa asawa mo, bisyo, pasakit ulo yung anak mo. Ito madalas na sinasabi ko eh. Kasi ang daming nangungumpisan lang ganito. Oh, si Lord naman, asawa ko ayaw magbago. Yung iba talaga, Father, gusto ko na magpakamatay. Kasi ang dami talagang problema sa asawa, sa anak. Kaya lang, anong kinalaman ng Diyos sa pagluluko ng asawa, sa pagiging pasaway ng anak? Kahit nga, di ba, nung nakaraang linggo ba yon, yung kamatayan, walang kinalaman ng Diyos yan. Ginawan pa nga ng paraan ng Diyos yan. Upang ang kamatayan ay hindi maging katapusan, kundi maging simula ng buhay na walang kinalaman ng Diyos yan. Sabi nga po ni San Pablo, sapat ang grasya ng Diyos sa akin, sa atin, sa iyo. Nasa kagustuhan lamang talaga nating baguhin tayo, gamutin tayo, at gamitin tayo ng Diyos. Doon lang talaga, sa kagustuhan natin, doon nagkakatalo. Gusto mo ba? And how much do you want it? Sabi ko kanina, maraming nagulat nang tawagin ni Kristo si Mateo. Pero sana, huwag nating ma-overlook, umayag si Mateo. Dami niyang pera. Secured na kahit pa paano sa makamundong pananaw ang buhay niya. Pwedeng tiisin na lamang niya yung sinasabi ng iba. But Saint Luke would tell us that Matthew left everything behind to follow Jesus. Hindi niya sinabi sa ating Panginoong Jesus, susunod po ako, Panginoon, pero MWF lang ako nasa iyo. Lahat ng ibang araw dito na ako. Masing, malaki din ang kita natin dito eh. Sayang naman. Bigyan kita. Ito sabihin ng Panginoon sa kanya, man does not live by bread alone. Ikaw ang gusto ko. Ikaw, Mateo. Pumayag siya. Kaya, nabago siya. Kaya, nagamot siya. Kaya, nagamit siya ni Kristo. Kasi buong-buo niyang ibinigay ang sarili niya. Sabihin niyo, yung sinasabi ko, hindi para sa atin? Hindi naman ako kasamaan, Father eh. Hindi naman para sa masasamang tao lang ito eh. Sapagkat habang tayo nabubuhay, pwede pa rin tayong magbago. Kung mabuti ka na, may ibubuti ka pa. Kung ayaw mo nang magbago, di mauna ka na sa sementeryo. Ilan sa atin yung kapag dinidescribe, yan eka mabait, yan eka galante, yan eka magaling, yan eka good provider.
Yung eka, generous. Palasimba yan. Madasalin yan. Ilan sa atin yung may kasunod na sabihin man ng diretsyo o kaya sa isip at puso lang nila, kaya lang. Father Fidel, bait yan. Toyoin lang. Madalas yun ang nasasabi sa akin. Ilan sa atin yung kapag pinakilala at inisip at dinescribe ay ganon, na kung minsan, kahit yun lang ang kahinaan o kapintasan natin, pero na o-overwhelm nun yung mga mabuting ginagawa natin. Kaya nga, sinasabing, kaya lang. Pero, ang ibig sabihin ng expression na yon, kung pwede lang mawala yun eh. Yun ang pinaka-problema namin dyan eh. Diba? So, ibig sabihin, problema yon. Ibig sabihin, kailangan mong baguhin yun. Pag nating sabihin, ganito na ako eh. Gumagawa naman ako ng ibang mabuti. Yun lang naman ang diferensya sa akin. Kung madalas mong ginagawa, kung emphasize, kung problema talaga at maraming napapalungkot ng ugali mong yan, ng ginagawa mong yan ang bisyo mong yan, might as well ask the grace of God by surrendering it to Him. Lord, change me. Lord, heal me. Lord, use me. The Bible has it, paraphrasing it lang, kapag umiwas tayo sa maraming kasalanan, mas marami tayong magagawang kabutihan. Mas marami tayong magagawang kabutihan. Kaya siguro ang sabi ng ating Panginoon, dito rin sa Ebanghelyong napakinggan, I desire mercy and not sacrifice. Which, by the way, is a quotation from the Old Testament from what God said about His people who were drifting away from Him and yet offering sacrifices to Him. Parang yung sa ating first reading. Nag-aalay, nagsisimba, nagdo-donate sa mga ugali. So parang sinasabi ng Panginoon, hindi ko gusto yung ganito. Meron kang ginagawang mabuti, pero meron ding masama. Antindi pa ng masama. Ayoko nito. Gusto ko, bigay mo sa akin buong buo ang buhay mo, ang puso mo. Love me with all your hearts. Napansin ko lang, kapag ang pinagdarasal natin, yung material blessings, kahit na yung health natin, napakataimtim nating magdasal. Father, pagdasal mo naman ako ito, makapasa sana ako, makuha ko sana yung project na ito. Father, pagdasal mo naman ako, gumaling na sana ako. Father, pagdasal mo naman kami, magkaanak na sana kami. Pansin ko yan, very taimtim, fervent ang prayer natin. Pero sige, kahit very fervent ang prayer natin, hindi naman 100% lahat tayong humihiling ng mga ganyang blessings na ibibigay sa atin sa paraan at sa panahon na gusto natin. Di ba? So po pwede pala na kahit gaano tayo kataimtim sa mga pagdarasal natin yan, po pwedeng may ibang blessing ang Diyos sa atin other than that. He could be like, hindi pwede. Or, may iba akong ibibigay sa iyo. At yung iba niyang ibibigay, yung iba niyang plans, would lead to this very important blessing na dapat ay hinihiling natin. Ano yun? That we offer ourselves wholeheartedly to Him. Yung mapalapit tayo sa Kanya. Yung maging mabuting tao tayo talaga. Yun ang gusto niya. Ang maisasuggest ko, dahil dyan, huwag mong kakalimutan yung kahilingan yun. Lord, tulungan mo akong maging mabuti. Maging mabuting asawa, maging mabuting magulang, maging mabuting pare, maging mabuting madre. Sinisigurado ko sa iyo, wala na yung wait, hindi pwede. Hindi. Kaagad-agad. Very good. Sige. Tutulungan kita. Basta, offer yourself wholeheartedly. Tutulungan kita. Yun ang wag nating kakalimutang blessings, ha? Hindi ko sinasabing wag na tayo magdasal ng ibang blessings, pumasa, kumita, humaba ang buhay. Kasama na yun dun sa blessing na hinihingi mo eh. Kasi ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and everything will be added on to you. Surrender mo sa akin ang sarili mo, pagdasal mong baguhin kita, gamutin kita sa mga spiritual sicknesses mo, sa mga pangit na ugali mo, sa mga hurts na nararamdaman mo, pagdasal mong magamit kita. Yun. And the rest of the blessings will follow. Huwag natin kakalimutan yung blessing na yun, ha? Yung blessing na gustong-gusto ng Diyos na hilingin natin at ibigay naman niya sa atin. Lalong-lalo na kung siya ay papayagan natin. Amen.